my beloved Boss Mike Cervera. Pat, na itama. Ayan na mga kababayan, itinatama na yung mga mali ng mga DDS. Ano sabi rito? Ali, kaso Samantalahin yung pagkakataon, Pat, na itama itong lumabas sa pahayagang Daily Tribune. Paki-close up lang, sabi daw ni House Secretary General Reginald Velasco, ang House not afraid of INC propping up VP Sara. Actually, magaganap INC? na peace rally, Iglesia ni Cristo. Ang magaganap ayan mga kababayan, Velasco, House not afraid of INC propping up VP Sara. Kita niyo mga kababayan? Ay yung mga nagbabalita niya, mga DDS eh. Pinapaano nila eh. Pinapasiklab nila, mga kababayan. Nililigaw nila yung mga tao. Ang intention nila, sabihin na ang mga Iglesia ni Cristo ay against at gusto nilang pabagsakin din si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo? Ganyan sila manglito. Tuloy. po na peace rally sa January 13 sa Liwasang Bonifacio ay para sa kapayapaan. Hindi po para kay VP Sara. Doon po ang nagkamali itong title nitong article. Yan, yung title mga kababayan. Kita nyo mga kababayan? Kung gaano sila gumawa ng mga panliligaw. Kulo na to. Hindi po, wala pong panig, wala pong pinapanigan, wala pong kinikilingan. Hindi po para kay VP Sara yung sarag ng and I'm saying this. Hindi daw para kay Sara. DDS, mahiya na kayo Ayan maliwanag sabi ni Ali Soto. Hindi para kay Sara Duterte yan. As a non-INC member. So let's be objective, let's be factual. The rally is for peace, kapayapaan. Yung rally daw nila for peace, kapayapaan. Kita nyo? Yung sinabi ni Pangulong Marcos na kung yung hindi siya pabor na magkaroon ng impeachment complaint, na umusad sa Kongreso sapagkat mas marami tayong kailangang harapin ng mga problema. Ngayon ang problema, Ate Ali eto Ate Ali, eto kasi ang problema ngayon. Panoorin nyo, pakinggan ninyo Ate Ali, eto ang problema natin ngayon Ikinagulat ng mga mambabatas na dumarami ang pumapabor na mapatalsik si VP Sara. Kita nyo. Paano yan, Ali Soto? Sabi naman sa balita, marami nang may gusto na ma-impeach si Sara Duterte, mga kababayan. Hindi ako may sabi niyan. Kasi kapag sa atin ang galing at wala tayong reference, sasabihin ng mga DDS, gawa-gawa nyo lang. Paano ngayon nga yan dumadami nga Dumadami, Crisulo Ang may gusto na ma-impeach na nga itong sino ba ito? Yung anak ni Digong, si Sara Duterte. Di ba? Kita nyo, ako nga lang nakakalimutan ko na Di mas gusto ko pang ma-impeach yan dahil bakit ko nga naman maalala yan? Wala namang pagkakaalalahan. Bakit kanyo? Wala namang ginawa buti sana kung meron tayong maaalala na ginawa niyan na mabuti. Kaso puro masasama Ang ginawa mga kababayan nakaw rito, lustay dito, dugas dito, gastos doon. Mga kababayan. Ayan ang natatanda ng mga tao ngayon ano ngayon? Di dumadami na yung mga tao na gusto nang ma-impeach itong si Sara. Biruin ninyo mga kababayan. Tuloy. Hindi na ikinagulat ng mga mambabatas na dumarami ang pumapabor na mapatalsik si VP Sara. Kita nyo, masakit yan mga kababayan pero alam nyo, syempre hindi pa rin paniniwalaan ng mga gunggong yan. Puro kagagahan ba? Hindi! Hindi paniniwalaan ng mga gunggong yan. Ang gagawin nila, magse-survey na naman sila. Ito yung totoong survey. Puputol-putulin nila. Pupunta sila saan? Sa mga lugar kung saan baluarte na itong si Sara.
Yung nag-iisang baryo, mga kababayan, yung nag-iisang baryo, na makasara, abay doon sila magpupunta. Pero mo, isang baryo na lang pupuntahan nila. Abay karamihan nga doon BBM pa Okay, tapos syempre, interview nila yung mga tao, puputol-putulin nila yan. Putol dito, putol doon, putol dito, putol doon. Di ba? Tapos mga kababayan, muntintini. Sasabihin nila sa vlog nila, naku, talagang marami ang naniniwala at may gusto pa rin kay baliw na Sara Duterte. Biruin ninyo? Ganun pa rin yung palalabasin nila, di ba? So ngayon, mga kababayan, eto na sa balita. Baka mamaya sabihin nyo, walang survey. Eto yan, mga kababayan. Balita rin sa GMA News. 4 sa 10 Pilipino or 41 porsyento ang sumusuporta sa impeachment o pagtanggal, mga kababayan, or removal from office of the Vice President. Kita niyo, mga kababayan, ang mga Pilipino ngayon ayaw na dito sa gagang ito. Itong vice presidenteng nabudol tayo. Akala natin maglilingkod ng tapat ito. Pero mga kababayan, kabaliktaran ang ginawa nito. Bagkos, ang gusto pala nito, iboto natin, iupo natin, at maglingkod tayong mga Pilipino. Baliktad, mga kababayan. Ang gusto niya, iloklok para paglingkuran. Tandaan nyo, mga kababayan, sa bansang ito, walang reyna at hari. Bakit? Presidente meron. Di ba? Democracy ang ating gumagana. Eto mga kababayan, ang gusto, reyna at hari. Dinaig pa, mga kababayan, si Takero. Di ba? Di ba? Kasi munting tinig. Mga kababayan, akala niya yata siya si Princess Elizabeth. Kita niyo, mga kababayan? Akala niya yata siya si Princess Elizabeth Hoy, Aichang, wag kang magmimismis kita dyan. Baka gusto mong dagukan ka ni Arnold Lopez dyan. Lahat ng vlogger ng mga lalaki at babae magiging ninong at ninang. Siya magiging supling ni Aichang at ni Arnold Lopez. Sino man ang gusto pang maging magboluntaryo dyan na maging ninong at ninang ni Arnold Lopez at ni Aichang, abay, kontakin nyo na si Arnold Lopez. Ano sabi rito? Ayun na nga. Sino ang nagsagawa ng survey? A social weather station, SWS survey showed there are 3 impeachment complaints. 4 na. Complaints filed by various groups and endorsed by 6 members of the House of Representatives against the Vice President. Di ba, mga kababayan? So yan, mga kababayan, ang patunay na talagang bistado na itong mga Duterte sa kanilang mga katarantaduhan. Sa dami na nang in-expose natin, pinaliwanag natin, kaya nga maraming hindi nagla-like dyan Yung iba dyan, mga kababayan, nahihiya lang Bakit kanyo? Karamihan dyan sa mga nanonood sa atin, DDS Di ba, mga kababayan? Yan ang sinasabi ko. Tapos, mga kababayan, ang ayaw mga kababayan, ang ayaw nila, ang may ayaw na ma-impeach siya, 4% na porsyento. Yung 55%, mga kababayan, ay, walang pake. Sabi nung 55%, bahala kayo sa buhay nyo. Ganon, di ba? Mas marami ngayon, mga kababayan, na may gusto ma-impeach ito.
O, paano ngayon yan? Sa January 13, sana hindi kami kuyugin ni Stephen sa rally ng ay, nako. Takero, wala si Kicks TV rito. Vlogger din yun, Iglesia ni Cristo. Bibiling ko kayo. Nangako yun ng Pexman. Oo. Pexman. Ha? Sabi niya, Pexman, Boss Mike. Matiwalag man ako. Pagka ako kasama nyo, hindi kayo maano. Oo, Pinayama. Shiro, thank you naman ha. Di ba? Wala si Kicks, tulog na yun. Oo. Tulog na. O, tuloy. Nasaan na? O, ayan mga kababayan ha. 41% of Pinoy's back impeachment of VP Sara according to SWS survey. So ano ibig sabihin niya mga kababayan? Ang mga nakakaraming mga Pilipino na nakaantabay at mga nanonood sa balita at mahilig sa social media, mga kababayan, ay namulat na sa katotohanan. Hindi na tulad noon, mga kababayan. Kapag narinig ang pangalang Duterte, nako, mga nanginginig ang mga itlog niyan. Pero ngayon, mga kababayan, sila na'y naliwanagan. Bakit? Dahil sa mga kasama natin na mga nagpapaliwanag at lumalaban para itong si Sara ay malantad ang totoong pagkatao at hangarin sa bansang ito. Kaya nga po mga kababayan, Kaya nga po mga kababayan, dahil sa sobrang pikon na nila, inis na nila, gusto na po kaming ipapatay. Kaming mga BBM vlogger, mga kababayan, gusto na ho kaming ipapatay. At uunahin, mga kababayan, yung pinakagwapo. Walang iba yan, kundi sino? Mga kababayan? Sino pa ba ang uunahin dyan, mga kababayan? Siyempre yung pinakagwapo. Sino? Nasaan ba yun? Wait, hanapin ko. Mga kababayan, yan. So yan, mga kababayan, ayan, sino ba gumawa nito? Takero. Bakit naman kasi yung mukha ko nandyan sa unahan? Edad ko ho niya 50, mga kababayan. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit malayo ang aking itsura. Yung aking Sino? Si Models. Si Kakopi. Si Mima. Si Sangkay. BBM vlogger na si Sangkay, mga kababayan. Sino to? Si Koy. Si Jake Magnus. Nako! Sino to? Si Mami Pebbles. Nasingit na rito. Sino pa? Eto. Yung partner ko. Si Madam Ellie. Nako! JDB. Mark Ramos. Coach Jared. Chris Ulo. Direk Freddy. Sino to? Si ano yata to? Si Corpus. Joshua Corpus. Ito. Nako, yung pinsan ko. Mga kababayan. Naka-Amerikana. Unahin nyo yung naka-Amerikana. Pwede ba mga kababayan, unahin natin yung Amerikana? Yung naka-Amerikana. Mga kababayan, unahin natin yung naka-Amerikana. Ito namang alam nyo kung sino gumawa nito? Sino? Alam nyo kung sino? Paki-comment nga dyan. Walang yan. Inuna pa talaga sa harapan yung mukha ko eh. Dado! Eto na, yung mga listahan Eto na yung mga listahan. Pwede ba, Dado, wag mong pauna yung nakasombrero? Yung mga nakasombrero, wag mo pauna. Si Sangkay. Napakawalang yan talaga ni Sangkay, Kaya tuloy, natatawag kayong Cerbera vlogger. Nilalagay nyo yung mukha ko rito sa gitna eh. Pwede ba sa susunod, wag niyong gagawin to?
mga kababayan. Sabi na, tignan nyo mga kababayan, no? Leader na leader ang datingan ko rito. Tapos yung assistant ko, sino? Si Chris Ulo. Oy, Chris Ulo, oh. Nasa kanang kamay ka. Nakikita mo yan. Oh, sa bandang kaliwang kamay. Nandito naman si Coach Jared, ano? Panep, mga kababayan. Heavy. Oy, Dada. Puta, unahin mo, ha? Huwag mo unahin yung nakasombrero sa gitna. Oh, hindi lang yan sinasadya. Puta, baka sabihin nila eh. Baka sabihin nila ako leader dito. Amo ko lahat yung mga vlogger na yan. Baka nako, Dado, liliwanagin ko lang. Tagasunod lang ako ng mga yan. Boss ko lahat yan, mga kababayan. Alam nyo yan. Oy, umaming kayo, ha? Umaming kayo, Chris Ulo, takero. Ha? Munting tinig, alam nyo yan. Ha? Tagasunod lang. Dakilang, tagasunod ng mga vlogger to. Onak ng pating, oh. Sasabihin ng mga yan, oh. Boss Mike, yung aking followers. Boss Mike, yung aking patient. Boss Mike, yung aking ganiri. Kailangan ng ganiri. Nako, mga kababayan. Kita nyo? Inuutos-utusan lang ako. Tapos, nilagay ako sa gitna rito. Isipin naman, alam nyo naman mga bobo yun eh. Isipin nila mga kababayan, yung nasa gitna, targetin nyo, yan yung leader. Puta, mga kababayan. Ha? Oy, shoutout po sa lahat ng mga bagong dating, taga-timpla ba ng kape ni Kakopi? Oo, mga kababayan. Sabi ko alphabetical. Pero mga kababayan, ewan ko. Siguro si Sangkay, etong mga nandito lang yung kilala eh. Marami naman diyang mga vlogger na iba pa. Di ba, Munting Tinig wala rito. Dapat si Munting Tinig ipalit sa mukha ko eh. Anak ng pating na yan eh. Nagulat talaga ako rito sa screenshot na pinasang to. Ha? Kaya mga kababayan, ipagdasal nyo kami. Saan? Sa mga masasamang espiritu. Wala rin si Ballpoint Man. Wala rin si Nyulo. Ang dami pang wala eh. Mukhang siguro si Sangkay. Yung iba hindi niya kilala. Wanted ka. Pakay mangusin. Putik. Ayop na yan ha. Hoy, Mighty Manong! Sabihin mo nga sa kanya, puto pag nakita ko, pagsasampaling ko yan. Ha? Nako! Diyos ko, pag nakasalubong ko yan si Mangusin, tanda mo, iiwas yan. Pag nakita ko, papalapit, nako, iiwas yan. Bakit? Abay, itsura kong to, hiyang-hiya na yon. Makita niya lang ako, Diyos ko, nandito na si Gabby Concepcion. Nakakasalubong ko na, oh. Ay, iiwas na yon. Pag lumapit yung mukha niya sa akin, kung mukha siyang kabayo, pag hindi pa nakakalapit sa mukha ko, nako, mga kababayan, pag pinagtabi mo, mukha ng tikbalang. Di ba? Eto na. Ma'am Jo. Balikan natin. Nasaan na to? Nawala na tuloy ako. Eto na. Balita. Sapat pa bang panahon para talakayin ang mga impeachment complaint? Wait. Balikan natin. Hindi na ikinagulat ng mga mambabatas na dumarami ang pumapabor na mapatalsik si VP Sara. Ang tanong, may sapat pa bang panahon para talakayin ang mga impeachment complaint? Ayun na nga lang. May ano pa, panahon. Meron. Bakit? Aba, kapag napalitan yung mga siraulong senador, mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Ha? Kukulangin yan sa dami, Boss Mike. Ang daming vlogger. Yan lang si Mighty Manong nandiyan dyan eh. Pag pinagsama-sama natin yung mga vlogger at sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, nako, mapupuno natin yung alin. Yung Luneta Grandstand. Mas mahihigitan natin yung dami ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kita nyo? Sa dami ng ng mga vlogger ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtatanggol.
Kita nyo? Hindi, kasi si Sangkay limited lang yung kikilala. Oo, limited lang yun eh. Kaya mga kababayan, pagpasensyaan nyo na. Si Macmac Pablo nga wala eh. Di ba? Oh. Gusto nyo ipakita ko? Oh, yung mga vlogger nga umatin ng ano eh. Ng dyan sa may Quiapo, Nazareno. Ay, umatin mga kababayan eh. Nandun lahat eh. Nakita nyo ba si Takero doon? Sabihin nyo, talong nyo kay Takero. Oh, yan ang nangunguna doon eh. Oh, Dado, si Takero leader. Tandaan mo na yan ha. Si Takero talagang leader. Abay, kita mo, dinala lahat ng vlogger doon eh. Oh, nakita mo to? Pakita ko ha. Oh, ito. Ayan oh. Ayan oh, lahat ng vlogger nandun. Kita mo yan? Mga vlogger pa lang yan. Oy, Dado! Kaya mo bang patayin lahat to? Itong lahat ng mga vlogger na to? Ang dami oh. Nakita nyo yun? Si Takero, ayun oh, nasa taas oh. Kita nyo ito, tutumbang ng taas. Dito, sa may kulay pulang bubong na bahay ni Nazareno. Ayan, yung nakasabit ay si Takero. O ano? O Dado, nakita mo? Yan o, puro vlogger niyan yan. Ni Presidente Marcos. Kita mo dami. Paano yan, Dado? Isa-isay mo yan? O. Kita mo, dami no? O, ulitin ko, Dado. Vlogger pa lang yan. Wala pa dyan yung mga taga-suportang tunay. Wala pa dyan yung tunay na mga loyalista. E paano pag nagsama-sama? Aba, baka mula Luneta hanggang doon. Saan? Sa EDSA Shrine, iikot ng alin? EDSA People Power Monument, iikot pa uli. Saan? Sa monumento ni Andres Bonifacio. Saan? Sa may Caloocan na magiging mayor sino? Si Trillanes. Iikot uli yun. Saan? Papuntang Liwasang Bonifacio. O, tatagpuin, alin? Yung nasa Luneta. Nako! Ganyang karami. Eh, paano nyo papatayin yung ganong karami? Mukhang malabo. mukhang mahihirapan kayo. Diba, mga kababayan? Sa dami ng taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, nako, wala na. Finish na. Ano? Finish na. Oh, dami oh. Oy, Takero! Bumaba ka, malaglag ka oh. Ayan mga kababayan, oh, si Takero nandun oh. Ayun oh. Ito nasa taas. Oh, ito, sa gitna. Tumbukin nyo yung pataas. Nandyan sa gilid, nakasabit. Si Takero yan, mga kababayan. Kita nyo? Ano kayo ngayon? Ha? Oh, yan, mga vlogger ni Pangulong Bongbong, napakarami. Balikan natin si ano. Nasaan na ako? Si 40%. Pasok. Ni Zandro Ochona. Naniniwala ang abogado ng ikatlong impeachment complaint na may sapat pang panahon para maitransmit ng Kamara ang reklamo laban kay VP Sara Duterte at masimulan na ang paglilitis sa Senado. Nako, yan na para maumpisan na yan. Inihalin tulad niya ang timeline sa naging impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Nako. The Senate then started the trial in January of 2012 and they were able to hand a decision by May of 2012. Although we are 1 month short of the Corona timeline, but for us it's still manageable. It's kind of similar to the timeline that's the Senate had when they decided to remove from office then Chief Justice Corona. Naniniwala din siya na kahit naka-recess ang Senado sa Pebrero, maaaring ituloy nito ang pagiging impeachment court. Siyempre naman mga kababayan, kaya lang ang inaalala ganito. Alam naman natin na baka matalo tayo sa bilang diyan sa Senado. Sa Kongreso mananalo. Pero sa Senado,
May tiwala ba kayo sa mga nando doon? Sige nga, mga kababayan, may tiwala ba kayo? Baka mamaya, mga kababayan, yung mga yan, biglang bumaliktad yung iba dyan. Diba? Jungle Book. Mga kababayan. Kaya mga kababayan, hanggat maaari, ako masusunod, ipatapos mo na yung eleksyon. Huwag kayong nagmamadali. Bababa rin naman yan si Sara eh. Kaya Sara, bilang na yung oras mo sa pagiging vice presidente mo. Di ba? Kaya nga si Sara nagwawala na yan eh. Kita niyo yung kamay, may benda. Paano? Sa sobrang stress niya, tinopak mga kababayan. Pinagsusuntok yung mukha ni speaker sa may screen ng TV eh. Di ba? Anak ng tapa. Sa sobrang inis niya eh. Paano ko nalaman? Napanaginipan ko. Siya panaginip ko. Tuloy. Adjournment does not affect the fact that the Senate is bound by the Constitution to constitute itself as an impeachment tribunal the moment it receives articles of impeachment from the House of Representatives. The adjournment only affects the Senate as a legislative body. It does not affect the Senate as a constitutional impeachment tribunal. Sa pinakahuling survey ng SWS, 41% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment ni Duterte. Para kay House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon, hindi nagsisinungaling ang mga numero at patunay ito na gusto ng taong bayan na mapanagot ang pangalawang Pangulo. Kita nyo? Sino ang gustong mapanagot si Sara Duterte sa kanyang mga ginawang kawalangyaan sa kanyang pamumuno sa DepEd at sa kanyang opisina sa OBP. Press 1 mga kababayan. Pag-survey nga tayo rito. Baka mamaya niloloko lang tayo ng SWS survey eh. Press 1 sa mga gustong ma-impeach na si Sara. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, endorser ng naunang impeachment complaint, ang survey ay hindi lang nagpapatunay ng lumalaking kawalan ng tiwala kay Duterte. Kaya lumalakas din ang panawagan na magkaroon ng hustisya at integridad sa pamumuno. Nako, wala akong nakita na ibang number. Puro 1, Ayaw na talaga. So sa makatuwid mga kababayan, tama yung survey. Tama yung survey mga kababayan na talagang wala ng tiwala ang mga Pilipino dito sa mga Duterte. Tuloy. Git naman na isa pang kongresistang nag-endorso ng impeachment. Itong usapin ng impeachment ay isang election issue. Talagang susukatin ang mga kakandidato na mga politiko dito sa kanilang stand dito sa impeachment complaint. Pwede rin naman mga kababayan para makita ng taong bayan kung sino ang mga makapili, balimbing at walang paninindigang mga politiko na senador mga kababayan na mga senador. Kasi mga kababayan, talagang kasi ito mga kababayan mabigat. Mabigat-bigat to. DJ Byron nandito, si DJ Byron. Pero hindi siya sinama doon sa listahan. Anak ng pating. DJ Byron, dalas-dalasan mo mag-live? Kasi kami lang yung nasa listahan eh. Baka sa eleksyon, yung mga pro-impeachment, yung kanilang mga pipiliin. Yan. Sino ang pipili sa mga politiko na magpo-pro-impeachment? Our beloved Boss Mike Severa.